ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Plano ng Department of Agriculture o DA na lagyan ng labels ang local at imported rice upang maiwasang maihalo sa rice varieties. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang paglilabel sa bigas sa retail markets ay magkakaloob ng kinakailangang impormasyon sa mga consumer na nais ng locally produced o imported rice varieties. Sinang-ayunan ni Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor ang DA official at sinabing ang ilang imported rice ay kamukha ng local produce at madaling maihalo. Hanggang noong Webes, ang presyo ng imported regular milled rice ay naglalaro sa 48 pesos kada kilo hanggang 51 pesos kada kilo at ang well-milled rice ay 51 pesos kada kilo hanggang 54 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng local regular milled rice ay nasa 50 pesos kada kilo habang ang well-milled rice ay naglalaro sa 48 pesos kada kilo hanggang 55 pesos kada kilo. Ayon kay Montemayor, ito ay dahil sa price dynamic sa pagitan ng bumababang trend sa global price ng imported rice at ng tumataas na farm gate prices na nasa 27 pesos hanggang 30 pesos. Samantala, tiniyak ng DA na tinitingnan nito ang patlang sa pagitan ng farm gate at retail prices ng bigas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng Department of Agriculture o DA ang panukalang ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na bumili at magbenta ng bigas sa mas murang halaga. Ginawa ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ang pahayag makaraang ihayag ni House Speaker Martin Romualdez na magpapasa ang Kamara ng bill na mag-aamyenda sa Rice Tarification Law o RTL na magpapahintulot sa NFA na bumili at magbenta ng bigas. Sa datos ng DA, ang presyo ng local regular milled rice ay 50 pesos per kilo at 48 pesos hanggang 55 pesos per kilo para naman sa local well-milled rice. Para sa imported commercial rice, ang regular milled rice ay nagkakahalaga ng 48 pesos hanggang 51 pesos per kilo, habang ang well-milled rice ay 51 pesos hanggang 54 pesos. Sakaling matuloy ang plano ni House Speaker Romualdez, gayunpaman ay umapela si ASEC de Mesa na huwag ibenta ng NFA ang bigas sa mababang presyo. Kung ang umiiral na presyo ay 50 pesos per kilo, inimungkahi niya na ibenta ito ng NFA sa 40 pesos per kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan ang isang consumer group na suspendihin ang lease fees para sa telecommunications companies kasabay ng pagsasabing ang internet connection sa digital era ay isang pangunahing pangailangan. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Bantay Consumer, Kalsada, Kuryente o BK3 na ang internet connection ay dapat tingnan na katulad ng utilities tulad ng tubig at kuryente. Iginiit pa nito ng communication at digital connectivity ay dapat nang ituring na basic human right. Nauna nang iginiit ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na ang mga gusali at ari-arian ay dapat mag-alok ng zero lease para sa instalasyon ng broadband connectivity at sinabing dapat ikonsidera ng pribadong sektor ang naturang hakbang dahil halos 800 gusali sa Metro Manila ang nag-alis na ng lease fees. Sa kasalukuyan, may 105 developers sa Makati City ang nagpatupad ng lease-free setup para sa broadband connectivity. Sa Taguig City ay may 91 gusali at sa Quezon City ay mayroon namang 57. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw!
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.